Kailangan kong magpahinga. Trabaho mong hulihin ang magnanakaw. Sa 30 minuto, yung magnanakaw ay luluhod sa harap ko. Ang presidente ng E-Corporation ay bulag. Bulag ang nakahuli nun. Ano nang ginagawa niya? Ano nang ginagawa ko? Takas na! Nasaan ako? Bakit ako invisible? Kaya kong hawakan ang mga bagay. Hindi ako nawala. Nandito lang ako. Nagiging invisible na. Ngayon. Hala, ako, kaya kong maging invisible. Mula ngayon, walang bagay sa mundo ang ligtas sa aking mga kamay. Ang ganda ng katawan ni Iye. Salamat sa Sapphire, Iye. Paalam. Nakita niya ako. Ano nang nangyayari dito? Sa maikling panahon lang, naging kita na ang mga damit ko. Anong klaseng bulok na spell? 2. Panloloko lang. Mayordomo, bakit may dumi sa lounge? Dumi, ako ba ang tinutukoy niya? Sesegunduhin kita ng 10. Huwag, 5 segundo na lang. Para linisin to, linisin ang dumi. Sa lounge agad, dalhin mo rin ang swerteng bagay na binigay mo sa akin. Hindi mo ba sinabing bawal nang pamahiin sa bahay? Kunin mo na. Kung lalabas ako nito, iisipin nilang multo ako. At kukunan para sa eksperimento, pipilitin pa akong maghubad. Ang bagay na hiningi mo, Iye. Nasaan ang multo? Ito na ba lahat ng dumi? Buti na lang invisible ako, kundi makikita na nila ang lahat. Nalinis na ang dumi. Ano yun? Multo. May multo. Nakikita na ako. Nahubdan na. Hulihin siya, tingnan natin sino manggugulo sa bahay ko. Bigyan mo ako ng damit ngayon. Opo. Paano ang multo? Sinasabi ng kutob ko, hindi yun multo. Tao yun, gumamit ng espesyal na paraan. Pero walang nakakita ng mukha niya. Paano natin siya hahanapin? Mag-post ng proposal sa kasal online. Sapphire bilang dowry. Humahanap ng mapapangasawa. Hindi ba't nang huli tayo ng magnanakaw? Ano na koneksyon? Pwedeng magkaugnay. Pinipilit ako ni inang magpakasal. Alam yan ng lahat. Makakatulong ang proposal na to. Para mahuli ang magnanakaw. Hindi na mababawi ang deposito. Makakahanap ako ng paraang makuha ang Sapphire. Ano nang gagawin ko? Ano nang gagawin ko? Muntik nang makita akong hubad ng grupo ng lalaki. Nawala pa ang hiyas. Itong walang kwentang panglilit, di makontrol ang tagal. Nauna pang lumitaw ang mga damit, akala ko gintong kakayahan. Palang patibong pala. Pagkatapos ng kagabihan, lalong mahigpit na ang seguridad ng pamilya Maghanap ako ng ibang paraan. Ang tagapagmana ng pamilya may mahigpit na kondisyon sa pag-aasawa. Ang patubos, ang Sapphire. Salamat sa langit. Dumating na ang pagkakataon. Ano to? 1,000 alituntunin ng pamilya Para mapasok ang pamilya, isaulo ang bawat kondisyon. Pwede mo itong pag-aralan. Walang pagmamadali. Artikulo 432, Seksyon 1.
Dapat ang asawang babae, ituring ang lalaking pinakamataas, panatilihin ang kababaang loob, at huwag makialam sa mga gawain. Sundin ang bawat utos. Lahat ng ari-arian ay sa lalaki. Paggastos at pakikisama, kailangan ng pahintulot. Artikulo 572, Seksyon 6. Kailangang ipasa ng asawa ang listahan ng mga kakilala. Ang di aprobadong tao ay ihaharang. Lahat ng tanggihan ay tatanggalin. Artikulo 600, Seksyon 1. Putulin ang relasyon sa sariling pamilya. Magulang sa home for the aged, kapatid ay ipapalayas, kamag-anak ay mawawala, magkunwaring walang pamilya. Ang makipag-ugnayan ay magiging sanhi ng iyong paglisan ng walang dala. Ibig mong sabihin, pwede kang magloko, pero ako'y dapat maging dalisay. Pwede kang magsaya. Kailangan ko pa ng pahintulot para gumastos. Mas nakakaloko pa, napakasalan ang pamilyang ito. Dapat maging ulila ako. Magaling ang pangunawa. Umalis ka na kung di mo matanggap. Ang ibig kong sabihin, ikaw ang gusto ko, hindi ang pera. Kapag kasama kita, bakit ko pa kailangan ng iba? Perang kailangan kung ikaw ay akin na. Pinakamahalaga. Ako'y isang ulila na talaga. Binibining Wang. Dagdag na kondisyon, pagkatapos ng kasal. Bawal akong hawakan itong babae. Ano? Bakit pa ako magpapakasal? Hindi mo kaya? Tinatanggap ko. Ang salita ng asawa ay batas. Isang huling tanong. Tanong kayo, mahal. Ikaw ba ang magnanakaw? Ano? Ang paghahanap ng mapapangasawa ay para matagpuan ang nagnakaw ng sapphire kagabi. Tanging magnanakaw lang ang tatanggap sa mga kondisyong ito. Para mapasok ang pamilya ye. Yan si Auxing. Ikaw ang magnanakaw, di ba? Paano nangyari ito? Sa totoo lang, gusto ko lang maging si Kim Resye. Matagal ko nang hinahangaan si Ginoong Ye. Kung ayaw mo, aalis na ako. Pumasa ka sa assessment. Ito ang prenuptial agreement. Pirmahan mo, yan si Auxing. Kung magnanakaw ka, bitag ito para sa'yo. Naghihintay ako ng pagkakamali mo, para mahayag ang balak mo. Huwag mong pirma yan. Pasensya na, napirmahan na. Shen, alam kong ginagawa mo to, para sa hiling ng nanay mo, na magpakasal ka ngayong taon. Pero itong babae, pumayag sa, masakit na kasunduan, may masama siyang balak. Ruru, magiging hipagmusik si Auxing. Maging magalang ka. Mahal, ito ba ang kapatid natin? Okay lang kung makulit siya. Hindi ko siya pagbintangan. Shen, hindi ko sadya na mapahiya siya. Pakiramdam ko lang, masyadong madali ang lahat. Baka mali ang pinagkakatiwalaan mo. Pinakasalan ako ni Xiaoxing nang walang hidden agenda. Hindi siya masamang tao. Shen, Magpakabait ka, Ruru. Maging mabuti ka. sige, susundin kita. Kahit puti ito, magnanakaw man o hindi, hindi ko siya papayagan na manatili sa tabi mo. Wala akong red along dala ngayon, pero itong bracelet, ang welcome gift ko para sa'yo, hindi mo ito tatanggihan, di ba? Siyempre, hindi. Tulungan kitang isuot. Ang pagpapanggap mong nahulog, hindi sapat para lokohin ako. Nasaktan ka. Turukan natin yan. Chen siya. Mahal, okay lang ako. Mga ganitong gasgas, hindi problema sa akin. Tingnan mo muna si Miss Lin, muntik na rin siyang mahulog. Mukhang natakot siya. Tigil mo yang panggap, sinadya mo to. Ang dugo sa braso niya, galing sa pagtama sa lamesa, na sinadya. Chen, ginagawa lang niya to para makuha tiwala mo, para sa masamang balak. Tama. May motibo ako kay Ginoong Ye. Nakikita mo, Kuya Chen, aminado siya Aminado ako. Nagpakasal ako kay Iye. Para lang may masilungan sa mga pagsubok ng buhay. Ang gusto ko lang ay hindi na matulog sa parke at mawalan ng tahanan. Nais ko lang wakasan ang mga araw na pinaaalis saan man. Tama na. Tigil ang salita. Nasugatan ka. Ako na ang magbenda nito. Chen, huwag kang maniwala sa kasinungalingan niya. Nagpapanggap lang yan. Ako raw ay nag-aarte. Di kunwari na lang pala ako. Wala ayun. Ang mga ganito, mapanirang parata, pangkaraniwan na sa ampunan. Kung ayaw ni Gizby, Lin sa akin, aalis na ako. Sandali, pigilan niyo ako. May humawak man lang. Hindi ka alis. Dito na ang tahanan mo. Chen, baligtad na laro yan. Huwag kang padala. Ruru, ipapasundo kita sa driver. Iri, Wang, kunin mo ang first aid kit. Opo, agad. Yan Xiaoxing, puta ka, sisiguraduhin ko, ipalayas ka sa angkan ng mga ye. Ang ganda ng mukha mong nakakabighani.
Mahal, paulit-ulit ni Izzy. Sinisisingil ako sa mga alahas. Pero sa mahigpit na seguridad ng mga ye, sino ang maglalakas loob magnakaw? Pero paminsan-minsan, may mga taang nagtatangka. Tulad noong isang gabi, pag-usapan nga pala, kamukha mo yung magnanakaw, kahapon. Nagbublanga siya sa akin. Siguro nagbublanga lang siya. Kung nakita talaga niya ang mukha ko, sana tinawag na niya ang pulis. Mahal, ang lambing mo talaga. Isang mahinang babae lang ako, na hindi makabukas ng bote. Pwede mo ba akong tulungan? Mahal, narinig ko, may pagnakaw ka. Anong uri ng suffer ang napakahalaga? Na may magsasapalaran, mamatay para nakawin? Parang interesado ka masyado sa hiyas. Tama ba si Ruru tungkol sa'yo? Ikaw ba ang magnanakaw? Hindi naman, nagtataka lang ako. Usyoso lang. Mabuti pa'y usyoso ka lang. Kung ikaw ang magnanakaw, parurusahan kita ng mas malala sa bilangguan. Hindi kailanman, mahalaga ang buhay ko. Hindi ako, mamamatay para lang sa brilyante. Magpahinga ka. Ano? Pwede bang manatili ka? Tuparin ang usapan, huwag masyadong mag-isip, huwag manghinasa sa hindiyo. Kung hindi, umalis ka. Ang mga bagay na madaling makuha ay hindi ka puri-puri. Ayaw ko rin naman nun. Naghanap na kami sa buong villa. Itong kwarto na lang ang natira. Saan nakakubli ang suffer? Nandoon kaya? Ang bilis? Anong ginagawa mo? Ganyan na nga, mas mabuti kaysa mahuli sa pagnanakaw. Mahal, natatakot talaga ako sa dilim. Samahan mo ako ngayong gabi. Takot sa dilim, ayaw mag-ilaw, ganyan manamit sa dilim. Nakakaistorbo ang ilaw sa tulog ko. Kalimutan mo na. Alam kong kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala, okay lang, aalis na ako. Basta, ligtas na tayo sa umaga. Gaya ng gusto mo. Hindi siya malilibog sa ganda ko, at mawalan ng kontrol, di ba? Hindi mo kailangang sirain ang mga prinsipyo mo para sa akin. Aalis na lang ako. Kung ayaw mong magmukhang panda, sa bukas na handaan, manahimik ka na lang. Handaan. Anong handaan? Ang pamana ng pamilya ye, sasaksi ang Safiro, sa pagiging Il Reye mo. Safiro. Ang maalamat na Safiro. Isang salita pa, at mawawala ang titulo mo. Kung alam ko lang ang tungkol sa Safiro, hindi sana ako naghanap. Bilisan mo. Yan ang suot mo. Anong problema dyan? Ang mahal nito. Ang ina ng pamilya ye, karapat dapat sa pinakamaganda. Iri, Wang. Opo, ginang. Sige kayo, 399 ang bayad ko dito. Pero dahil makikita ko, ang Safiro ngayon, hayaan ko na. Oras na para umalis. Tara na. Binibining Lin, nabalitaan kong ang piging ngayong gabi ay handog ni Jie sa kanyang bagong asawa. Kasama mo si Jie nung bata pa kayo. Alam mo ba kung saang angkan? Nanggaling ang bagong ginang Ye? Sino ang karapat-dapat sa angkan Ye? Walang kilalang angkan, isang simpleng, ampon lang siya. Hindi ako interesado sa mga babae. Ang interes ko'y nasa sapiro ng angkanye, ipinamana sa henerasyon. Ang may hawak ng sapiro, siyang tunay na makapangyarihan. Ang habang buhay na kapangyarihan ng mga ye, ay dahil sa mahalagang batang iyan. Dumating na si Jie at ang kanyang nobya.
Diyos ko, ito ba ang bagong ginang Ye? Na isang ampon lang, ang ganda, elegansya, at kakisigan, para siyang prinsesa. Akala ko hindi ka interesado sa babae. Hindi mo maintindihan, ang ganitong babae ay para lang sa mayayamang tao. Kaya pala ipinakita ni Ye, ang pamilyang Sapiro, sa okasyong ito. Bulag ba kayong lahat? Hindi nyo nakikita ang pagkapangit niya. Kahit sa mamahaling damit, amoy squatter pa rin siya. Hindi karapat-dapat kay Chen. Wala kang alam. Ang seremonya ng Sapiro ay tradisyon ng mga Ye. Sino mang pakasalan ni Chen, dapat sumunod sa ritual. Ang pagiging asawa ni Chen ay isang matalinong hakbang. Ngayon, iharap ang Sapiro ng angkan Ye. Tama, ito ang Sapiro na nakalimutan kong kunin kahapon. Ayon sa tradisyon, dapat magsumpaan ng bagong kasal. Sa harap ng ninunong Sapiro, ang simbolo ng pagsasama, ay kasing pambihira ng batang ito. Ang kanilang mga anak, ang magmamana ng pamana nito. Tagapagmana ng Ye, basahin ang sumpa. Taos puso kong isinusumpa. Ako si Chen. Siyan siya Oxing lamang ang pakakasalan. Ang lahat ng magiging anak ko, ay sa kanya lamang magmula. Kapag sinira ko ang sumpang ito, siraan nawa ang imperyo ng Ye. Chen, ano ito? Ayon sa tradisyon ng pamilya, isang kasal habang buhay, walang diborsyo, pagkabalo lang ang pag-asa. Ngayon ang sumpa ng nobya. Hindi ako magkakaanak kay Chen, ni magdulot ng pagkalugi. Ano ang gagawin? Nobya, ang iyong sumpa. Ano, natatakot ka na? Huling pagkakataon mong umatras. Mga gwardiya, kunin ang Sapiro. Teka, hindi ako natatakot. Pinag-iisipan ko lang ang perpektong sumpa. Ako si Yan Xiaoxing. Si Chen lamang ang pakakasalan. Magkakaanak lamang sa kanya. Kapag sinira ko ito, sana'y mamatay akong palaki at napahiya. Walang kasal, walang anak. Makikipag-date ako sa mga modelong bago araw-araw. Tapos na ang seremonya. Chen, masyadong mahalaga ang Sapiro. Dapat ko ilagay ito sa kaha de hierro. Salamat, Ruru. Walang problema talaga. Ang isang Sapiro na ganito kalaki ang halaga. Mapanganib kung mag-isa kayong maghahatid. Yan, sasamahan ko kayo. Ikaw ang nobya ngayong araw. Hindi ka dapat lumabas ka. Kung gayon, hindi ko ibibigay ang hiyas. Maghahanap ako ng pagkain. Ayos lang ba? CJ. Huwag kang lalayo sa paningin ko. Esaf, CJ. Magsikayo sa bahay. Ang access card ng Vault. Ang damit ko. And Maclean, paumanhin po. Pahintulutan ninyong linisin ko. Yan Xiaoxing. Sinadya mo ito. Sa palagay mo mawawala ito. Anong nangyari? Chen, tingnan mo ang ginawa niya. Nilusaw niya ang damit na ibinigay mo. Damit lang yan. Bibili tayo ng bago. Tama na ang away. Magpalit ka muna. Asawa, kasalanan ko lahat ito. Sasamahan ko si Imelin. Chen, bakit ayaw mong pumayag? Hindi mo ako pwedeng iwan. Ngayong ikakasal ka na. Hindi kailanman. Sige na. Tara na. Nagbabago na ako. Anong ginagawa mo dito? Sinira mo damit ko at pinaliit mo ako. Ngayon naman hubad na litrato ang habol para sirain ang pangalan ko. E di aalis na ako. Lumabas ka na ngayon din. Kailangan ko pa bang maglatag ng red carpet? Umalis ka na agad. Ngayon din. Yan Xiaoxing. Binaluktot ko ang card na yun. Pagdaan mo sa vault, bubukas ang pintuan, at tutunog ang mga alarm. Pagkatapos, sino ang maniniwalang hindi ka magnanakaw? Alam kong si Linruru ang nagbabalak kayong ito. Pero ito lang ang pagkakataon para nakawin ang Yi Chen, pasensya ka na. Para sa mga bata sa ampunan, kailangan kong gawin to. Paparating na ako. Kapitan, damit na pantao. Anong damit na pantao? Pangkaraniwang damit lang ito. Maghanap. Nasaan ang lahat?
Ito lang ang nakita namin. Damit ni Yan Shaoxing ito. Nandito lang siya sa malapit. Hanapin niyo siya ngayon dit. Maghanap, bilisan nyo. Mahahayag na ba ito ngayon? Hindi lang pagkakakilanlan ko. Makikita nila ang lahat. Multo. May multo. Diyos ko, multo. Dadaan tayo sa pinakamahinang punto. Kapag nahuli ni Chen ang magnanakaw, matutuwa siya ng husto. Iwanan niya yang Yan Shaoxing na, at pakakasalan ako. Wala nang oras. Hindi na makakatakas. Sino siya? Bakit mo tinutulungan ako? Hulihin niyo sila. Nagtutulungan sila. Habulin niyo. Sige, bilis. Anong ginagawa mo? Ano ito? Ako dapat ang nagtatanong niyan. Yan si Oxing. Ikaw talaga ang pumasok sa bahay ko at nagnakaw ng hiyas. Yan si Oxing. Ikaw pala ang nasa gabing iyon. Nakapasok ka sa bahay ko. Ikaw ang magnanakaw ng alahas. Asawa ko. Paano mo nasabi yon? Ako labis ang pighati ko. Ngunit suot mo ay kagaya ng tao sa gabing iyon. Sa totoo, takot kong sabihin. Kung hindi ka magpapaliwanag, puputulin kita at ipapakain sa mga isda. Noong bata pa ako'y dinakip at ginawa ng kakaibang eksperimento. Bahagya akong nakatakas. Ang magnanakaw na nakita mo ay yaong hindi nakatakas. Sinungaling, mag-imbento ka pa. Hindi ako nagsisinungaling. Natatakot akong tawagin akong halimaw. Hindi ko to nasabi kaninuman. Ikaw ang una. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, Tatalon ako sa dagat at magpapakain sa pati. anong nangyayari dito? Kung sasabihin ko, may humahanga sa ganda ko. At sinubukan akong lapastanganin. Hinubad nila ang damit ko. Paniniwalaan mo ba? Naniniwala ako, syempre naman. Ang ganda ng asawa ko. Normal lang na pag-interesahan siya. Sino iyon? Nangahas humawak sa babae ni Chen. Gagutay-gutayin ko siya. Hindi ko maalala. Nakamaskara ang tao. Hindi ko makita ng maayos. Nakakahiya naman. Chen. Pinakasalan ka ni Yan Shaoxing. Para lang nakawin ang Sapphira. Kanina lang, siya. Binibining Lin, sa harap ng asawa ko, ginaganito mo ako. Hindi maganda yon, di ba? Yan Shaoxing. Paano ka nandito? Ngayon ang mahalagang araw ng aming pangako sa kasal. Kakaiba bang nandito ako? Tama ba, mahal? Ano nang sasabihin mo, Sinta? Lanan, Chen, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Ninakaw niya ang access card ko at binuksan ang security system. Muntik ko na siyang mahuli. Kasabuat niya ang gumawa ng multo para makatakas. Ayan, Lin. Paulit-ulit mo akong pinagbintangan. Bakit di mo ako halugugin? May makikita ka bang sapphire sa akin? Ikaw, pinindi ko ang card. Kapag pumasok ka sa vault, tutunog ang alarm at wala ka ng oras. Ah, ganun pala. Lahat ng drama mong ito. Plano mo lang pala. Diba, Yandy, Lit? Ikaw ang nagsimula nang tumayo ka sa likod ko sa banquet hall kanina. Tama ba ako? Nagsisinungaling ka. Kasinungalingan yan. Ganun ba? Bakit sa dami ng tao, ikaw lang ang nakasalamuha ko? Inayos mo ang pagkikita natin para magkaroon ng dahilan. Tayong mag-isa nang magpalit ako ng damit. Pinalayo mo ako. Lahat magkakaugnay. Lahat para mapagtakpan ang pagnanakaw mo. Kalokohan yan. Di kita pinalayo. Tingnan natin ang footage para malaman ang totoo. Sige, tingnan natin ang mga camera. Sige, tingnan natin ang mga camera. Mga camera sa banquet hall at lounge. Napatay ko na ang mga yan. Walang makikita dyan. tama na. Dito na ito matatapos. Chen, Yiki, Lin, ayaw mo sakin dahil ako'y ulila. Naiintindihan ko, pero alam mo ba, na ipinapalagay na magnanakaw ako, masisira ang korporasyong ganito, babagsak ang stocks, aalis ang mga partner. Sabi mo nagpoprotekta ka kay Chen, pero lahat ng ginagawa, nakakasakit sa kanya. Chen, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang ipakita ang totoo niyang ugali. Yiki, Lin, ikaw. Yan si Oxing. Huwag, Chen. Nagpapanggap lang yan. Tama na, Ruru. Chen.
Ginoong Ye. Nakuha namin ang footage mula sa banquet. Ang card na iyon, isinabit ni Isbi, Lee, habang abala ang yaong madam sa kanyang bag. Nangako ako kay Tialin na protektahan si Ruru, magkukunwari tayong walang alak. At saka, hindi rin inosente si Yan Xiaoxing. Pinaghihinalaan siya ni Ginoong Ye. Bakit hindi siya idaw? Pinaghihinalaan ni Iye na may balak ang may bahay. Bakit hindi siya direktang idinidiretso? Ang panunood sa kanyang pagpapanggap na punang kabalintunaan ay nakakaaliw talaga. Paano nalaman ni Iye na nagpapanggap lang siya? Ang isang dapat ay may sakit, ay nakapaglamon ng 3 hita ng manok. Mukha ba siyang may sakit? Ginoong Ye. Hindi lang 3 hita ang kinain. Ayon sa kusinero, buong lechon de leche ang ipinagbili ng may bahay. Masisiraan siya ng tiyan sa ganito. Lechon de leche. Ang mga chef ng 5 bituing hotel ng mga Ye ay laging nakakagulat. Putang ina mo, nagkukunwari kang may sakit para lokohin si Chet. Ilalantad ko ang tunay mong pagkatao. Tunay na pagkatao, hindi ko maintindihan. Yan Xiaoxing. Wala si Chen dito. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Pakasalan mo lang siya. Para sa Sephira, may mga kasabwat ka rin. Binibining Lin, kung patuloy magpapakalat ng chismis, tatawagin ko ang abogado. Magaling ang pag-arte. Pero huwag mong isipin, ikaw lang ang artista dito. Ninakaw ang disenyo ko. Nakakahiya. Ano ang nangyayari? Ate, alam kong nagkamali ako. Hindi na ako uulit. Taos puso akong humihingi ng tawad. Pakiusap. Huwag mo na akong paluin. Nagpadala ako sa init ng ulo kahapon. Kahit para kay Chen man lang. Hindi dapat kita ginanon. Mula ngayon, ituturing kita. Na parang kapatid na babae. Sumpa ko, hindi na ako maglalakas loob. Binibining Lin. Paano mo nasabi yon? Habang nagpapagaling pa ako, pasyente ako rito. Paano kita itutulak? Eksakto. Ilang araw nang may sakit si Xiaoxing. Mukha ba siyang may sakit? Isang pasyente, na kayang ubusin ang buong lechon. Hindi mo maiintindihan. Noong nasa ampunan kami, masarap lang ang pagkain. Kapag may sakit kami, kaya nasanay ako kumain ng marami kapag hindi maganda ang pakiramdam. Mali ba iyon? CJ, kailangan mo ng sustansya. Chen, paano mo siya napaniwala? Bakit paniwalaan mo lahat ng sinasabi ni Xiaoxing? Ako ba ang gumawa ng mga sugat na to? Hindi ba ikaw? Yan Xiaoxing, huwag kang magmalaki. Nagsisinungaling ba ako kay Chen? Hindi ko sinabing nagsisinungaling ka. Sa palagay ko lang, parang may sira sa memorya mo. Paalala kita. Akala mo ba talaga, ikaw lang ang marunong umarte? Nang ahas kang i-record ang video na yun. Chen, lahat ng ito ay plano ni Yan Xiaoxing para ako'y mapagbintangan. And Mathlin, kahapon mo pa ako binibintangan. Masisisi mo ba ako? Kung ako'y nag-ingat, Ruru, nadismaya ako sa'yo. Magmuni-muni ka sa mga ginawa mo. Walang pahintulot ko. Huwag kang lalapit sa pamilya Ye muli. Chen, tatalikuran mo ako. Nakalimutan mo na ba kung paano tayo nagtutulungan? Ang pangakong binitawan mo. Naaalagaan mo ako habang buhay. Bakit mo sinira ang iyong salita? and Mathlin, sa totoo lang, naiintindihan kita kung bakit mo ginawa ito. Kung alam ko lang, na ganito kalalim ang pagmamahal mo, hindi na sana ako dumating. Ako ang sumira sa kaligayahan mo. Patawad. Mahal, maghiwalay na tayo. Naway maging maligaya kayo ni Gen, Lin. Ano ng kalokohan niya? Kapatid ko lang si Ruru, at kapatid lang siya sa akin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bitawan mo ako. Pinayagan ba kitang umalis? Chen, nagpapapansin lang siya. Hayaan mo siyang umalis. Nabigo siyang nakawin ng Sapphire. Hindi siya pupunta kahit saan. Ruru, sawa ka na ba sa drama? Walang pahintulot ko. Mula ngayon, pinagbabawal ka sa estate ng pamilya Ye. Yan Ye, Wang, samahan mo sila. Chen, Dalhin mo siya. Yengi, Lin, kayo po muna. Chen, ipapakita ko sa'yo ang tunay niyang kulay. Chen. Nasiyahan ka na? Sabi ko sa'yo hindi sa'yo yan. Huwag mo mang isipin iyon. Alam ko, walang ibang, tumindig para sa gaya mo. Hindi ko napigilan. Paumanhin, hindi na maulit. Halikan mo ako, at quits na tayo. Ganun lang ba ang paghingi mo ng tawad? Ano ba ang gusto mo? Gantihan mo ako.
Bakit niya ako hinalikan? Baka naman, nasilaw siya sa ganda ko? Nahulog na ba siya sakit? Nagpakitang gilas ako kanina. Binabalaan kita, ang hindi sayo, huwag mong pangahasang kunin. Paano kita parurusahan? Hindi mo ba sinagot ang halik ko? Interes lang yan, dahil first offense mo, house arrest sa loob ng 7 araw. Ano ibig sabihin niyan? Huwag kang lalabas ng mansyon ng Ye sa loob ng 1 linggo. Ano? 7 araw sa loob lang. Paano ko makukuha sa kahadiero? Ang safiro, May tutol ba? wala. Magsaya ka sa iyong sukling pig. Isang linggong nakakulong dito. Hindi masaya. Kailangan ko ng cake. Arestuhin mo ako mamaya, at sabihin mo utos ni Yan Shaoxing. Dalhin mo ako sa bodega sa suburb, kunan ng litrato para sa isang lalaki. Kapag nagtanong siya, sino nasa likod nito, sabihin mo, si Yan Shaoxing ang nagutos na kidnapin ako, tapos paglaruan ang pag-atake sa akin. Naiintindihan. Gets na. Aasikasuhin namin. Pero, ito, May 500,000 sa card na ito. Dagdag 500,000 kapag tapos na. Hindi pa rin susuko si Lin. Para mapaalis ako. Nagpakidnap pa siya. Wala na akong choice. Bini-bini, iniutos ni Ginoong Ye. Huwag kang aalis ng villa. Hindi ako lalabas. Gusto ko lang kunin ang cake ko sa gate. Ako na ang kukuha, bini-bini. And Wang, birthday ko ngayon. Pwede bang payagan niyo ako? Kunin ang sarili kong birthday cake. Pero, nakikiusap ako sa pakiusap. Nandito lang ako sa gate. CJ. Saklolo. Ginoong Ye, may masamang nangyari. Mukhang dinukot si Binibini. Huwag kayong magpanik, may tracker ako na ikinabit sa kanya. Mabilis nating matatagpuan siya. Naiintindihan ko. Sinisisi mo ako sa pagdukot. Ipapakita ko ang kahihinatnan ng iyong mga ginawa. Naipadala mo na ba ang mga larawan? naipadala na. Umalis ka. Hoy, ganda. Alam mo ba kung nasaan ka? Nandito ka pa? Sige na, subukan nyo. Bakit ikaw pa? Isang magandang nagpakadalang-dalang. Una ko tong nakita. Kung ganun, di ako magpapatalo. Napakatuso niya. Huwag kayong padala sa daya niya. Tigil. Huwag mo akong hawakan. Makinig ka, may asawa na ako. Pag nalaman ng asawa ko, gaganti siya. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Pakiusap. Nagmamakaawa ako. Hinahampas mo ako? Alam mo ba? Si Mr. Ye, ang pinakamakapangyarihan dito. Takbo. Mahal. Nakakatakot. Natakot ako. Huwag matakot. Tapos na. Sinubukan nilang kumuha ng hubad na litrat at ginusto pa akong bastusin. Tumanggi ako. Kaya ako sinaktan at ininsult. Mahal. Hindi ko akalain na ganito kabagsik si Emeline. Napalayasin ako sa pamilya Ye. Kahit ano ng masamang paraan. Dinadala niya ang mga taong ito. Para hiyain ako. Natatakot ako. Buti na lang bago umalis, naglagay ako ng onion juice sa kamay. Kung hindi, paano? Ako makakapagpakawala ng maraming luha. Chen, huwag maniwala sa kasinungalingan niya. Hindi ko sila kilala. Siya ang, si Yan Shaoxing ang may gawa nito. Ako ang dinukot. And Mathlin, paano mo itatanggi? Ang ginawa mo, pinaglaban ko ang pagpapakasal kay Chen. Bakit ko isusugal ang dangal ko? Bilang biro. Ako ang umupa sa mga salbahe. Nagpaalipin sa 4 na lalaki. Malandi at walang hiya ako. And he. Nahuli namin ang mga lalaking ito. Mahal, dalhin mo na sila. Natatakot ako. Mr. Ye, wala akong ginawa. Wala.
Ano ito? Jie, wala akong kasalanan. Ang mga litratong ito, ang babaeng yon ang nagpakuha sa akin. Sabi niya, kuhanan siya ng hubad na litrato, at ipadala sa isang lalaki. Numero lang ng phone ang ibinigay niya. Hindi ko alam kung sino yon. Kung alam kong ikaw, kahit 100 lakas ng loob, hindi ko gagawin. Kalokohan. Hindi ako yun. Si Yan Xiaoxing ang nagutos. Hindi talaga ako. Oo, si Yan Xiaoxing. Sabi niya kapag may nagtanong, isisi kay Yan Xiaoxing. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Sa bulsa ko, may card. Binigyan niya ako ng 500k na bank card. Pwede niyong i-verify. Jie. Ihi, hindi kay Miss Lin ang card na ito. Pero may 500 ni na transfer galing sa kanya. Ipapadala kita sa ibang bansa. Huwag ka nang bumalik. Hindi, Chen. Hindi mo ako mapapaalis. Lahat ng ginawa ko, para sa iyo. Magnanakaw si Yan Xiaoxing. Mahal. Bigla sumakit ulo ko. Malamang hinampas nila ako. Ang lakas, nasaktan ako. Dadalhin kita sa ospital. Chen. Chen. Pumunta tayo sa pinakamalapit na ospital. Hindi na kailangan. Huwag mo nang problemahin. Siguro ako'y sumakit ang ulo sa gulat. Yakapin mo ako para maramdaman kong ligtas ako. Mawawala din ang sakit. Ang lambot niya, at malambing. Siya kaya ang tauhan ng tao na yon. Pasensya na. Nag-ilusyon lang ako sa mga bagay na hindi dapat. Ngayong araw na ito, papayag ako. Si Lin Roro ay kapatid ko. Nasaktan ka dahil sa kanya, kaya may utang akong kabayaran. Pwede bang dagdagan ang kabayaran? Yan Xiaoxing, lumitaw na ang pakay mo. Pinagpanggap mong malala ang sakit ng ulo. Para lang sa sandaling ito, ano ang gusto mo? Yung Safiro. CJ, sabi mo nagpapanggap ako. Di hihinto na ako. Ako. Yan Xiaoxing, baliw ka. Ang Safiro ay pagmamay-ari ng angkan ninyong Ye. Panang pamilyang pamana iyan. Paano ko ito panghahasaingan? Gusto ko lang mapawalang bisa ang pagkulong sa akin para makadalaw sa ampunan at makita ang mga bata. Buti na lang may dala akong na pambala sa aking noo. Kundi nagdugo na sana ako. Gusto ko lang maalis ang house arrest at bisitahin ang ampunan para tingnan ang mga bata. Makita ang mga bata. Ipapalampas mo ang birthday sa bahay pagkatapos ng kasal. Mga ulila ang gusto mong bisitahin sa birthday mo. Pwede naman. Magdiwang muna sa bahay, tapos sa ampunan. Yan Xiaoxing, ang kasinungalingan kailangan ng preparasyon. Hindi naman talaga birthday mo ngayon. Kung mali si Ruruo, bakit sakto ang timing? Nung kumuha ka ng cake, dinukot ako ng mga tauhan niya. Tama ka. Hindi ito tunay kong kaarawan. Pero ako'y isang ulila. Hindi ko alam kung aling araw ang tunay na kaarawan ko. Kaya nasanay na ako na ipagdiwang ang masasayang araw at malulungkot na araw bilang mga kaarawan. Para sa mahihirap na panahon, may makuhang kasiyahan at ipagdiwang ang magagandang panahon. Kung mali man ito, edi ako ang mali. Kaya si Madam Ye, nagpasama ng loob mo. Masaya si Madam Ye. Ayaw lang sa pagkakulong. Kaya ang birthday wish. Ang galing mong magsalita. Kung ganun, gawin mo gusto mo. Drive. Nabalik na si Xiaoxing. Namimiss niyo ba ako? Nagdiwang na naman si Xiaoxing. Tingnan natin, matcha cake o fruit cake. Mga bata, gusto ng matcha cake o fruit cake. Matcha cake. Bakit? Kapag masaya si Xiaoxing, kumakain kami ng matcha cake. Kapag malungkot siya, fruit cake naman. Gusto namin. Laging masaya si Xiaoxing. Kaya, masaya ka ba ngayon, o hindi? Siyempre, masaya ako. Ang asawa ko ang pinakagwapo at mayamang lalaki sa kabisera. Masaya ako hanggang sa panaginip. Sana alagaan ni Ye, si Xiaoxing ng mabuti. Ikaw, mukha siyang walang problema, pero sa totoo, madaling masaktan. Ganoon ba? Kilalang kilala mo ang asawa ko. Nagkakamali ka, dahil kami ni Xiaoxing ay lumaki sa orphanage na ito. Okay, oras na para sa cake. Ano ang hiling mo? Alam ko, gusto ni Ate Xiaoxing ng orphanage. May bubong na hindi tumatagas, walang singaw kapag maangin, malamig sa tag-araw, at mainit sa taglamig. Gaga ka. Kapag sinabi mo ang hiling, hindi ito matutupad. Kainin mo na ang cake. Walang saysay ang paghiling sa kanila. Sa akin ka na lang humiling. Sige, humiling ka. Gusto kong magtayo ng orphanage.
may paaralan at may heating at aircon. 3 beses na may karne at itlog sa bawat kain. At, Steward, nakikinig ka ba? Itayo ang orphanage na gaya ng sinabi ni Madam. Pangalanan mo ito kay Madam. Gagawin ko kagad. Yichen. Bakit mo, Yichen? Bakit mo pa? Alam mong may masamang balak ako. Ngunit tinulungan, natuparin ang hiling ko. Bilang may bahay ni Chen, dapat akong maging ambag sa lipunan. Natupad na ang hiling mo. Pwede na ba tayong umalis? Yichen. Bakit bigla kang naging mabait? Bahay ampunan lang ito. Huwag kang magpanggap na hindi ka sanay sa mundo. Alis na tayo. Sige, kainin mo na yan. Chen, paano mo nagawa? Ipagdiwang ang birthday ng ibang babae. Sa akin ka lamang. Ako lang. Makipartner ka sa akin. Tulungan mo akong makuha ang sapiro. Ako na bahala kay Yan Xiaoxing. Ikukulong ko si Chen para sa'yo. Ilang taon kang namuhay kasama ang mga ye. Di mo nakuha ang sapi. Bakit ako pa ang kaya? Dati, mag-isa lang ako. Ngayon may mga tauhan na ako. Sasalakay tayo mula sa loob at labas. Pagbabalak sa loob at labas. Pinatalsik na ako ni Ye Chen sa bansa. May pag-asa pa ba ako? Maging tauhan mo sa loob. Ipagkatiwala mo sa akin. May plano akong ibalik ka sa pamilya Ye at ibagsak si Yan Xiaoxing. Kasando. Ginoong Ye, tungkol sa bagay na binanggit ninyo, may naging pag-unlad na. Maghintay ka rito ng tahimik. CJ, Tara na. Gusto ng utak ang magkita. tumulong si Chen sa pagpundar ng ampunan. Hindi ko na kailangang nakawin ang Safiro. Ngunit sigurado, magpapadala uli ang utak. Dapat sabihin kay Chen. Kapag nalaman kong konektado siya sa utak, gagawin ko siyang giniling. Kapag nakilala ko na ang utak sa likod nito, sasabihin ko kay Chen ang totoo sa kanila para mabayaran ko na ang utang na loob sa aming orphanage. Yan Xiaoxing. Di mo ba sinabing kumuha ka ng ahente para kay Yan Xiaoxing? Bakit nandito pa siyang putang yan? Mukhang mabilis kumilos ang ahente ko at naipit siya dito. Kung ganon, diretsuhin na natin siya. Gulo. Maligayang pagdating sa HIV Club. Ha ha ha. Sino kayo? Anong gusto nyo? Nandito kami para ibahagi ang Reg Along HIV sa iyo ng personal. Mula nang magka-HIV ako, nilayuan ko na ang babae. Isang huling sarap bago mamatay. Sulit na yon. Ha ha ha. Huwag kang maglakas loob. Malalaman ng asawa ko. Di kayo makakatakas. Bitawan nyo kami. Patay na kaming naglalakad. Sino bang nangangailangan ng awa? Tama ba, mga tropa? Tama ka dyan, boss. Ha ha ha. Boss, yung nag-upa sa inyo, magkano ang bayad? Dodoblehin ko. Hindi 20 beses. 20. Patay na din na kailangan ng pera. Ano pa halaga ng pera? Matitigas ang ulo. Ano na ngayon? NP. Ang footage ng Sapphire Incident, nung gabing iyon, at mga recording sa vault, nung gabi ng kasal, parehong video, sinira ng mga elite hacker, inabot ng araw bago makuha. Ikaw pala, Yan Xiaoxing. Hanapin niyo at ibalik siya. Opo. Yan Xiaoxing, ano ngayon ang dahilan mo? Sir, may urgent na balita. Umalis ang misis kanina pa. Mabuti. Sakto, takas na parang daga. Yan Xiaoxing, akala mo ba talaga, makakatakas ka sa akin? Mga pare, lusubin natin sila. Ha ha ha. Honey, bakit andito ka? Put angina mo. Niloloko mo ako? Nasaan silang lahat? Kanina lang nandito. Huwag kang tumambay. Hanapin nyo na ngayon. Ang teknik na ito ng pagiging invisible, hindi na magtatagal. Kailangan kong umalis dito. Sandali lang. Naku, nakalimutan kong nabasa ako kanina.
Nasaan silang lahat? Anong problema, boss? Sino ang nanakit sa akin? Boss, tingnan mo, ano yung bagay na yan? Ang hina nitong pinto, pero hindi mabasag. Boss, tayo ba? Nakikipaglaban sa multo. Multo, huwag kang magbiro. Tapusin na natin to. Boss, tingnan mong mabuti, mga damit lang ito. Walang tao sa loob. Oo nga. Eh ano kung nakita ko? Kaming apat. Ano ba talaga tayo? Hindi mo alam? Malapit nang maubos oras. Nagsisimula ng mag-withdraw. Tapusin na natin to. Kung magpapatagal pa tayo, maghahalucinate na tayo, nang sigurado. Tama si boss. Yan si Oxing. Bilisan mo. Subukang tumakas. Mga desperadong kriminal sila. Wala akong pag-asa kung di tatak. Huwag mo ring labanan. May light silang lahat. Kung mahawakan ka, wala ka ng pag-asa. Hooray! Ingat! Yan si Oxing. Hulihin silang lahat. Alamin kung sino ang nasa likod nito. Opo. Di ba't dapat ibalik natin siya? Bakit nila muling kinuha? Mahal, sigurado ka bang hindi ako nagka-AIDS sa pamamagitan ng patpat? Talagang hindi ako nahawa sa dugong may impeksyon. Kung natakot ka, bakit mo, sinalo mo ang tama para sa akin? Ay, natakot ako. Nakalimutan ko lahat. Kung naalala ko. Kung naalala mo, hahayaan mong matamaan ako, di ba? Walang puso ka. Siyempre, hindi. Totoo. Isang karaniwang magnanakaw, anong konsensya meron sila? Sabihin mo, sino ang nag-utos na nakawin ang Safiro? Siguro dapat sabihin ko na ang totoo ngayon. Maghanap tayo ng utak ng plano ng magkasama. Kapag nalaman kong may kinalaman siya sa mastermind, sisiguraduhin kong maging giniling siya. Impossible. Kapag nagsalita ako, patay ako sigurado. Mahal, nagdududa ka na naman sa akin. Matibay ang ebidensya. Paano mo ito matatanggi? Ano? Impossible. Naibalik ni Etienne ang surveillance na sinira ni Jing Shan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? May iba ka pang sasabihin. Aminado ako na ako ang may gawa, pero dahil lang kay Emerly na naglagay ng binagong card sa bag ko nang dumaan ako sa vault, biglang bumukas ang pinto. Alam mo na ang nangyari pagkatapos. CJ, halos hindi ka tanggap-tanggap na dahilan yan. Paano itong isa? Hindi ako yan. Yan si Oxing. Paano ka nangahas na magsinungaling sa harap ko? Ang tao sa larawang ito, may natatangi, kulay plum na birthmark sa likod ng tainga. Ipaliwanag mo to. Hindi ito marka mula nang ipinanganak. Ito marka mula nang dalhin ako sa laboratorio. Sa loob ng laboratorio, minarkahan nila ako. Simbolo ng pagiging halimaw namin. Sinubukan kong mabuti na mamuhay ng normal. Bakit ngayon? Bakit patuloy na gumagambala? Ang sakit ng buhay. Bakit patuloy nila ipinapaalala sa akin? Yan si Oxing. Mapagkakatiwalaan ba kita? May emergency. Malubha ang kalagayan ni Roro. Naglalaban para mabuhay. Ano? Muli akong nakaligtas ng hairline. Hindi ba nasa abroad si Miss Lee? Bakit siya bumalik? Teka, mahal. Teka, sasama rin ako. Anong nangyari? Ayon sa mga saksi, si Miss Lee ay nasa sementeryo. Hinaharap ang mga magnanakaw ng tuli. Nagkaroon ng awayan. Binatukan siya ng ladrilyo. Di pa rin siya nagigising. Ang mga tulip sa sementeryo. Mga itinanim mo para kay Madam. Buong taniman ng tulip. Ang tangang yon. Umuunlad na ang taktika ni Roro. Ang planong pagpapakasakit na ito ay tumama. Huwag mo akong hawakan. Lumayas ka. Ruru. Chen, iligtas mo ako. Chen, huwag karayom. Takot ako. Hindi mo pwede. Yan, Xiaoxing. Ngayon, palalayasin talaga kita. Anong nangyayari? Maraming sugat si Miss Lin mula sa kalawang na metal. Kailangan niya ng tetanus shot.
Shen, ayaw kong magpa-shot. Mabuti pang mamatay ako, kesa magpabakuna. Huwag kang magbiro. Shen, alam kong paggaling ko, ipapadala mo ako sa abroad. Mabuti pang mamatay na lang ako. Ano pang silbi ng buhay ko? Ruru, magpa-shot ka ng maayos. Hindi kita ipapadala. Talaga, Nagsinungaling na ba ako sa'yo? pakyuhan tayo. Sige na. Hoy, Yan Xiaoxing, anong ginagawa mo? huwag kang magalit. Mahal, gusto ko ring manatili. Dito si Miss Lin ang ligtas. Sabay tayong gumawa nito. Ikaw, Siyempre. Pakyuhan, 100 taon, walang pagbabago. Ayan, tapos na. Bilisan mo ang pagturo. puta. Balang araw, papatirin ko yan ngiti mo. Array, Okay lang yan. Matatapos din to. Puta. Hinahamon mo ang iyong amo. Wala ka pa sa kalingkingan niya. array. Shen, ang sakit. Aruwoy. Ang sakit talaga. Hi. Anong silbi ng mga daya mo? Kapag umiyak ako, kakampihan ako ni Chen. Mahal, nagpunta ako sa templo. Nanikluhod 9 na beses para sa anting-anting na ito. Walang katulad. Panlaban sa masama. Para sa'yo. Sana'y hinding-hindi ka makatanggap ng sugat tulad ni Miss Lin. Ibibigay mo to sa akin. Wala nang matitira sa'yo. Walang pagsisisi. Okay lang. Ikaw ang buhay kong anting-anting. Tanggap ko na lang to. Ang sweet ni na Emir at Enreye. Itong anteng-anteng, parang nakita ko na sa direktor ng Xingyu Orphanage. Sinyu Orphanage. Nung nag-scroll ako sa TikTok, nakita ko doon. Ritual na siyam na pagluhod. Walang katulad. Kalokohan. Yan Xiaoxing. Ang kapal ng mukha mong magsinungali, papatayin kita. Hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan, no? Xiaoxing, si Chen ang espesyal na tao sa mundo. Lahat ng suot niya, ay pasadyang ginawa para sa kanya. Paano mo siya, mabibigyan ng pangkaraniwan? Bakit kamukha ng Kai? Director Layang ang agimat mo. Hindi. Magkaiba sila. Ang kay Director Layang at sa akin ay magkamukha lang. May nakaukit na letra ang sakin. Tingnan mo dito. May pangalan kong Xing sa loob. Nakuha ko ito na makatakas ako sa nakakatakot na lugar na iyon. Ito ang aking anting-anting. Kung hindi ka naniniwala, ibalik mo na lang. Hindi mo pwedeng bawiin. Ang regalong naibigay na. Ikaw naman ang nagduda. Chen, maraming tourist spots ngayon. Ang nag-o-offer ng pag-uukit, hindi yan nagpapaspesyal. Sarahan mo ang bibig mo. Narinig mo ako. Ang pag-uki ay hindi katangi-tanging bagay. Huwag kang paloko sa susunod. Ay, Teka, Chen, siya ay. Enno Wang. NT. Magpadala ka ng bibili ng agimat ni Director Lai. Walang limitasyon sa gastos. Opo, sir. Ito ang tunay na pagiging espesyal. Lanan. Kahit magkano ang presyo. Kahit 100 milyon, Kung maglakas loob sila, babayaran ko. ilan kayang orphanage ang? 1, 2, 1, 2. Hoy, anong ginagawa mo? 100. Hanggang saan ang pagkahumaling mo sa pagpapatayo ng ampunan? Alaynan. Gusto kong lahat ng bata sa mundo ay magkaroon ng tulad ko. Maayos na tahanan, at tahanang matatawag nila. Alang-alang sa agima, itatag natin ang Ye Foundation sa iyong pangalan. Magtayo ng maraming ampunan, hanggat gusto mo. Chen, Talaga? Nagsinungaling na ba ako sa'yo? Salamat. Chen, ako. Tumigil ka sa pag-iyak, ang pangit ng itsura mo. Ruru, pag gumaling ka na, pupunta si Emil Wang para sa'yo. Magpahinga kang mabuti, okay? Chen. Yan Xiaoxing, puta ka. Hinahalimuyak mo si Chen para sundin ang bawat salita mo. Nasaan ang ahente mo? Ipadala mo siya sa akin. Utos ng boss. Mag-report sa room 221 mamayang gabi para sa briefing. Room 221, kwarto iyan ni Linro. Si Linroro ba, ang utak sa likod ng pagnanakaw sa Sapphire? Bakit hindi pa siya dumarating? Hoy, ika-22 na palapagit, paano ka nakapasok dito? Tama na ang salita. Bakit mo ako hinahanap? Nasaan ang boss?
Ang boss ang nagutos na tulungan kita sa pagnanakaw ng Sapphire. Ang kondisyon ay, tulungan mo akong ibagsak si Yan Shaoxing. Kaya ang mastermind, ang nagpadala kay Linruo para nakawin ang Sapphire. Ako mismo ang makakakita kung paano mo ako pakikitunguhan. Ano balak mo? Kailangan ko kumpletong dossier kay Yan Shaoxing. Mga pinakamalaking takot niya, mga paborito niyang bagay, mas maraming detalye, mas mabuti. Yun lang. Dapat tumpak ang impormasyon. Saka lang, ako makakaganti sa bruhang yan. Makuha mo ang mga file sa loob ng 30 minuto. Sakto. Nako, sa tulong ng bihasang ahenteng ito, Yan Shaoxing, wala ka na. Anong ginagawa mo? Aray, Anong ginagawa mo? hindi niya nakita. Akong tumalo mula sa ward ni Linruo. Paano ko ito ipapaliwanag? May huling hiling ka, tutuparin ko, bakit magpapakama? Papakamatay? Hindi ba totoo? Kung hindi kita nahuli, patay ka na sana. Ikaw ang nagpasindak sa akin. Para akong halimaw. Kaya nga ako. Pasensya na, di na maulit. Hindi ka halimaw, kapag may nangahas tumawag sa'yo ng ganyan. Kalaban nila si Ichen, pati sarili mo. Yichen, asawa ko, ang galing mo. Salamat sa pagtulong. Bilang kapalit, hahanapin ko kung sino man ang may balak sa Blue Sapphire. Yan si Oxing, makinig ka. Kung mamatay ka, titigil ang pondo sa orphanage. Huwag kang mag-alala, di ako mamamatay. Yan Shaoxing, ulila. Ampon ng Starlight Orphanage nung 8 taong gulang. Ayaw sa aso. Gustong gusto. Ang puwet ng pato. Ang sarap ng feeling na nasa bahay na. Subukan ko muna ito. Tumpak ba ang mga file ng ahente? Tulong. Honey, may aso. Anong problema? Ang cute ng aso. Ilayo mo sa akin yan. Tama ang impormasyon ng ahente. Ang takot ni Shaoxing sa aso ay perpekto. Chen, nakita ko itong kalye sa labas. Ito ay kalye. Mukhang si Mi. Ang aso mo noong bata ka. Pasensya na. Nag-overact ako. Ikinulong nila ako sa hawla. At pinapunta ang mga aso sa akin. Kaya, dahil mahilig ka sa aso, susubukan ko ring magustuhan sila. Huwag pilitin ang sarili, maging totoo ka lang sa sarili. Yechen, bakit ang bait mo sa akin? May duck, ba't pa sila? Anong ginagawa mo? Kumakain ka ng puwet ng pato. Chen, kadiri siya. Tama na naman ang impormasyon ng ahente. Gusto na gusto ni Yan Shaoxing ang puwet ng pato. Noong bata si Chen, nakakita siya ng kumakain ng puwet ng pato sa kat, at nasuka ng apdo. Ngayon, si Yan Shaoxing, talagang kadiring-kadiri kay Chen. Hindi kadiri, malambot at masarap ito. Gusto mong tikman? Ang baho. Hindi mabango at malambot. Subukan mo. Akala ko, hindi ka katulad ng mayayaman. Minamaliit ang pagkain naming mahihirap. Mali pala ako. Aalisin ko na ito para hindi bumaho ang lugar mo. Teka. Ulitin mo. Yan Shaoxing, patay ka. Hindi ko sasadyain na mabaho ang bahay mo. Ulitin mo. Kaninong bahay? Sa iyo, Sabihin mo ulit. Chen, hindi ka nandidiri. Kumakain siya ng puwet ng pato. Malambot at masarap ang puwet ng pato. hindi masarap talaga. Sinasabi mong puwet ng pato ang bibig ko. Sobra ka na. Ako? Ang sumusobra, bilang si Lady Ye, wala kang pakundangan. Paano ako nawala ng pakundangan? Ito ang bahay ko, hindi ba't sa'yo ito? Pansamantala lang akong nakatira dito. Hindi ito tahanan ko. Enlil Wang. And he. Ilagay ang pangalan ng may bahay sa titulo. Opo, sir. Bakit? Huwag, Chen. Ito'y iniwan ni Madam Ye, para ipamana sa mga salinlahi. Ruru. Pagpapalagay ng pangalan ng asawa ko sa titulo, kailangan pa ng pahintulot mo. Yichen, Mantika ang bibig mo. bakit naman? Gagawin mo ito para sa akin. Yan Shaoxing, ang tuso mong babae. Ginamit mo ng husto si Chen, binigyan ka pa ng bahay. Ngayon, kailangan mong mamatay. Ang kamatayan mo lang ang makakapigil sa'yo para kay Chen. Magkita tayo sa villa ng pamilya Ye. Sa bahay ng mga yamamayang gabi.
Linroro, ipakita ang plano mong pabagsakin ako. Dapat nandito na siya. Hinahanap mo ako. Paano ka nakapasok? Walang nakakita sa'yo. Tigil na sa salita. Sabihin mo na. Nasakin ang mga dokumento. Pumasa ang eksperimento. Ngayon, tatapusin na natin ang misyon. Patayin si Yan Shaoxing. Ang misyon ko ay nakawin ang Sapiro. Walang pagpatay na kasali. Hindi mo kailangan pumatay. Tutulungan kitang nakawin ito. Kunin mo ang mga bata sa ampunan. Pilitin siyang dalhin ang Sepiro. Pagpatay na siya, makukuha mo rin ang Sepiro. Isang tira, 2 bik. Pakialameras talaga. Gagamitin ko ang plano niya laban sa kanya. Hulihin ang utak ng lahat ng ito. Magandang plano. Paano kung peke? Ang Sapiro libing dala niya? Magkakamukha ang mga... Huwag kang mag-alala. Ang boss mismo ang titingin sa lugar. CJ, kukunin ko na. Ruru, Chen, kailangan mong umalis na. Lumabas ka na rito. Ano ba ang nagmamadali? Umalis ka na nga. Chen, bakit ka nandito? He, ang pumatay sa matriarch 20 taon na ang nakalipas. Bumalik na sa bansa Siksuksin. Higit pa rito, si Miss Lee ay nakipag-ugnayan na kay Siksuksin. Maaaring mapanganib ang yaong madap. 2 dekada na ang nakaraan upang makuha ang pamana ng pamilyang Ye, ang Sapiro. Pinatay pa niya ang sarili niyang kapatid. Kapag bumalik si Siksuksin, buhay niya ang kapalit. Bantayan niyo mabuti si Siksuksin at pasubaybayan si Linroro. Naiintindihan. Roro, kapatid kita. Kung may mang-api sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Pagsisisihan nila yon. Paano kung ang kailangang harapin ay si Yan Shaoxing? Hindi ka sasaktan ni Xiaoxing. Tandaan mo ang sinabi ko. Magpahinga ka ng maayos. Mukhang ang pagkamatay ni Yan Shaoxing ang makakapagpasa akin kay Chen. Itong walang kwentang invisibility trick. Kailan ko kaya ito matututuhan? Yan Xiaoxing. Bakit ka ganyan kabahala? Hindi naman bago sakin ang ganitong itsura mo. Hindi pa rin ako sanay. Medyo kakaiba ito, di ba? Hindi naman kakaiba. Kamakailan lang, kung magkakaproblema si Linroro sa'yo, sabihin mo agad sa akin. Nagdududa ka bang pinuntahan ko si Linror? Impossible. Nawala lang ang anting-anting kong pampakawala nang makabalik na ako sa kwarto. Yan Xiaoxing. Medyo mainitin lang ang ulo ni Miss Lee. Hindi naman siya masamang tao. Huwag kang mag-alala, hindi niya ako pag-iinitan. Kung may manggugulo sa'yo, agad-agad mo itong ipaalam sa akin. Yichen, ano nang nangyari sa'yo ngayon? May nangyari ba? Wala. Nagpakasal ka sa angkan ng Ye para humingi ng proteksyon. Paninindigan ko ang pangakong yon. Salamat, asawa. Magpahinga ka na. CJ. Yichen, kung alam mo lang kung sino talaga ako. Hindi mo nasasabihin ulit yan. Nakumpiska namin ang mga mensahe ni Madam. Nagpadala si Siksuksin ng mga tauhan para agawin ang mga ulila sa ampunan. Ginagawa niyang kapalit ang Sapiro kay Madam. Ihanda ang kotse. Pero kung ikaw mismo ang magsasagip sa mga ulila, ipapakita nitong si Madam ang iyong kahinaan. At, Sasamantalahin ito ni Siksuksin. Gagamitin niya si Yan Xiaoxing laban sa akin dahil sa kanyang pagmamahal sa mga ulila. Madadali siya sa bitag niya. Delikado si Siksuksin. Kailangan kong kumonsulta kay Dian Layang tungkol sa plano ng pagdukot. Gamitin ang invisibility magic para hindi tiktikan ni Ichen. Hindi ako makapaniwala na gagawa sila nito. Gagamit ng mga dinukot na ulila para takutin si Madam. Sino ang nagdukot sa mga ulila? Hindi pa ako gumagalaw. Manatili ka at bantayan si Yan Xiaoxing. Huwag mo siyang palabasin ang pagdukot sa bata. Huwag malaman niya. Opo, sir. Ingat po kayo, sir. Utos ng ating Panginoon. Mga may hawak ng sapphire lang ang papapasukin. Bawal ang lahat ng iba. Anong nangyayari? Bakit siya? Nasaan si Yan Shaoxing? Mukhang nasa pag-ibig pa rin si Chen. Hinarang niya ang mga mensahe ni Yan Xiaoxing at pumalit para sa kanya. Chen, bakit sobrang proteksyon sa kanya? Habang mas pinoprotektahan mo siya. Lalo kung gustong mamatay siya. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Hindi ko akalaing ibibigay mo ang Sapiro na inialay ng ina mo ang buhay niya para protektahan. Lahat para sa isang babae.
Kaya namatay pala si Madam Ye. Sa pagtatanggol ng mukha siyang ang may utos. Na magnakaw nito. Sino ang akalang may koneksyon siya kay Chen? Tigil na ang usapan. Nasa akin ang hiyas, pakawalan ng bata. Una, patunayan mo ang hiyas. Ako na ang bahala, Shen. Hindi mo itatanong kung bakit ako nandito. Ang lapit mo sa kontrabida. Ano pang itatanong? 20 taon kong hinanap si Xuksin. Sinundan siya ng mga tauhan ko. Mula nang pumasok siya sa bansa. Pero hindi ko inakala na ikaw ang unang kontak niya. Linroro, nabigo mo ako. Ako ang nabigo sa'yo. Ako ang dapat mabaygo. Nangako ka sa nanay ko. Naaalagaan mo ako. Pero simula na, dumating si Yan Shaoxing. May pagmamahal ka pa ba sa akin? Laging ipinagtatanggol mo siya. Walang iniwan na pag-iisip para sa akin. Nangako ako sa nanay mo na aalagaan kita. Nitong mga nakaraang taon, itinuring kitang tunay na kapatid. Hindi kita pinahira ng hirap. Ayokong maging kapatid mo. Gusto kong maging babae mo. Ipadlock ang pinto. Gumamit ka pa ng bata laban sa akin. Walang hiya. Mga piyon lang kayo sa laro ko. Shen, ikaw ang dapat mag-alala sa sarili mo. Ang lihim na silid na to na kinaroroonan mo, magiging yungib ng yelo. Kapag hindi ka na makagalaw, mapapasa akin ang katawan mo. Lahat ng ari-arian ng pamilya Ye ay mapapasa akin. Panaginip mo yan. Akala mo panaginip lang, malalaman mo rin ang katotohanan. Dalawa lang ang makakabukas ng yungib na to, ikaw, at ako. Hindi, 3 tao. Ang pangatlo ay ahenteng inupahan namin. Siyempre, hindi kanya sasagipin. Kaya, sa huli, akin pa rin si Chen. Anong nangyayari? Peke ang Sepiro. Tunay ang sapi pero binago niya ito. Kapag napatunayan, masisend ang lokasyon natin sa pulis. Anong gagawin natin ngayon? Umurong na. Teka, walang makakabukas ng pintong yan. Kung mamatay si Chen dyan, ano ngayon? Gusto mo bang mamatay siya? O ikaw ang Bakit nakatayo ka dyan? Tara na. Ninakaw ang sapiro. Kalimutan ng Sepiro. Dumadating na ang pulis. Alis. Galaw. Ang susi. May tao ba dyan? Hoy, Kapag binuksan ko, malalantad ang pagkatao. Siguradong hulihin ako ni Chen. Ang pagpapatayo ng ampunan ay mapapatigil din. Wag na, gusto kong magtayo ng ampunan. May paaralan, mga guro, aircon, painit, pagkain na may karne, at itlog araw-araw. Tapos, narinig niyo siya. Endo Wang, sundin ang utos ng binibini sa pagtatayo ng ampunan. Sa kanyang pangalan. Ilagay ang pangalan niya sa titulo. opo, sige, isusugal ko buhay ko. Ako na mismo ang magtatayo. Yi Chen, wala akong utang na loob sa... Yi Chen, Yi Chen, Yi Chen, gising na. Si Xutsin lang ang makakabukas nitong pinto. Sino ka talaga? Pero ako... Yi Chen, umalis ka sa harap ko, Ginoong Ye. Ginoong Ye. Ginoong Ye, gising na po, sir. Ginoong Ye, gising na po kayo. Ginoong Ye, pakikuha muna ang gamot ninyo. Ikaw ang magpakain sa kanya. Ha? Ako? Bakit hindi niya ako tinatanong kung sino ako? Nawala ba ang alaala niya dahil sa lamig? Al, tulungan si Ginoong Ye uminom ng gamot. Mahal, uminom ka muna ng gamot. Ano ang relasyon mo kay Xutsin? Wala kaming koneksyon. Hindi ko sinabi kung sino si Xutsin, pero sinasabi mong walang relasyon sa kanya. Sinabi kong okay lang dahil hindi ko siya kilala. Kaya sinabi kong walang kinalaman sa isa't isa. Bakit may access ka sa laboratorio niya? Nakita ko ang keycard sa sahig. Huwag kang nagsisinungaling. Hindi totoo nga.
Nakuha ko sa labas ng kwarto. Ni Ian, Lin, panunumpa ko. Bakit naman nasa lab? Kakagabi? Ibabalik ko lang sa kanya. Mabilis siyang naglakad. Di ako pinansin nung tumawag ako. Wala akong magawa kundi sundan siya. Bakit sa kalagitnaan ng gabi ka magbabalik? Akala mo maniniwala ako? Alam mong ayaw, na sa akin ni Gian, Lin. Kung hindi ko agad binalik, sasabihin ninakaw ko. Ano nang mangyayari? Bawat salita mo ay verify ko. Kapag nagsinungaling ka, may masamang mangyayari. Huwag kang lalabas ng 2 araw. Bawal ang biyahe. Pwede bang dumaan muna sa orphanage? Akala mo ba may karapatan kang magtanong? Naiintindihan ko, magpahinga ka na. Ang kwento ni Madam ay hindi ka panipaniwala. Kung totoo man ang sinabi, niyan si Auxing, ako ang bahala. Huwag kang makialam. Naiintindihan. Bantayan mo siyang mabuti. Bawal siyang lumabas. Opo. Ayos ka lang ba? Galing sa kusina ang ingay. Titingnan ko na. Ikaw. Binibini, anong ginagawa mo? Nagbibake ako ng cake. Binibini, gusto mo ng cake? Hayaan natin ang chef. Hindi niya kaya. Ang lasa na talagang gusto ko. Saang panaderya po ba? Kumukuha si Binibini. Gusto ko yung fruit cake mula sa panaderya sa tabi ng orphanage. Fruit cake ang gusto niya? Ginoong Ye. Humiling siya ng fruit cake. Baka code message ito. Fruitcake ang gusto niya. Kapag masaya si Ate Xiaoxing, kumakain siya ng matcha cake. Kapag malungkot, fruit cake ang pinipili niya. Mukhang hindi siya masaya. Ako na ang kukuha. Naiintindihan ko. Galit ka ba talaga sa pamilya, Ye? Yichen. Hindi ito ampunan, ang bagay na nahulog sa sahig. Di na kailangang pulutin at kainin. Hindi ko naman kinain yon. Gusto ko lang linisin. Huwag mo nang gawin yan. Si Iri, Wang na ang bahala dyan. Si Iri, Wang. Sayang naman. 2 subo lang. Huwag mong pagsisihan. Cake lang yan. Bibili tayo ng bago. Ang tamis. Tunay na kaligayahan. Ang sarap ng matcha cake. Pinagbawalan mo ako. Nadalawin ang mga bata. Bakit biglang Ang mukha mong parang fruitcake ay nakakadiring. Mahal, mas maganda na ba ako ngayon? Medyo mas maayos kaysa sa nakakadiri. Sinta. Gusto ko ang matigas mo. Ulo. Halika rito. Ikaw ang kumain. Sige na. Yichen. Maniwala ka sa akin. Hindi kita sasaktan. Ginoong Ye, naghihinala pa rin ang misis. Delikadong magtiwala sa kanya. Kung di mo protektahan ang sarili, ako na ang magprotekta sa... Kumilos ka na agad. Mahal, salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis sa mga susunod na araw. Dapat paniwalaan mo yan. Magpapakabait ako ng husto. Ano? Nahanap na ang kinaroroonan ni Xiuxin. Naiintindihan ko. Lumabas ka muna ng sasakyan. May asikasuhin lang ako. Padadalhan kita ng driver. Manatili ka lang sa bahay ngayong mga araw. CJ. Ginang, inutusan ako ni Jie na ihatid kayo. Enric Wang. Bakit kayo? Ano to? Ginang, paumanhin po. Para sa kaligtasan ng binatang Ginoo, wala akong magagawa. Umalis na tayo. Ayon sa impormasyon ko, takot si Yan Xiaoxing sa mga ahas, at may takot sa maliit na espasyo. Kulungin siya sa madilim na maliit na lugar. Tatawag yan kay Xiuxin para humingi. Saan ito? Ang dilim dito. Magsalita ka. Ano ang relasyon mo kay Xiuxin? Yichen. Yichen, pakawalan muna ako. Walang-wala talagang ilaw. Na natatakot ako. Kung hindi ka magsasalita, dito ka na lang mamalagi. Yan Xiaoxing. Aminin mo na.
Opo, Ginoong Ye, paparating na ako. Kung patuloy siyang magkukunwaring iba, takpan ng ahas ang kulungang madilim. Naiintindihan. Sinumang manakit kay Ginoong Ye ay papatayin. Ang impormasyon ni Xuxin, panlito lang pala, ang totoo nilang target. Si Yan Xiaoxing ang duputin. Ginoong Ye, nagdurugo ang kamay ninyo. Ipakilos ang lahat ng tauhan. Saliksikin ang buong lungsod kung hindi natin mabawi si Yan Xiaoxing. Mamamatay kayong lahat. Ngunit, kung tumakas ang binibini kasama ni Xuxin. Patayin si Xuxin, ngunit ibalik siya sa akin. Opo, Ginoong Ye. Pakawalan ng mga ahas. Mga ahas, huwag kayong lumapit. Umatras kayo. Yichen, kung sa tingin mo ang paraang ito ay makapipilit sa akin na makipag-ugnay kay Xuxin. Mali ka. Hindi ko kailanman ibubunyag ang tunay kong pagkat. Hindi ko ilalagay sa panganib ang mga bata. Ginoong Ye, 48 oras ka nang hindi natutulog. Magpahinga muna kayo. Bini-bini, masasaktan ang puso niya. Kung makikita kayong ganito, 2 lugar na lang. Magpatuloy sa paghahanap. Gaano katagal ka nang naglilingkod sa pamilyang niya? eksaktong 24 na taon. Pagkatapos ng 24 na taon, alam na dapat niya ang kapalaran ng mga taksil. Hindi ko po naunawaan, Ginoong Ye. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Alam mo, ang balita tungkol kay Xuxin na humuli kay Yan Xiaoxing ay inilabas sa ilalim ng utos mo. Ang sasakyang ipinadala para kay Yan Xiaoxing ay ipinadala sa ilalim ng iyong utos. Ang mga ruta para hanapin si Yan Xiaoxing. 2 beses naming dinaanan ang Nanling Warehouse. Nina't sadyang iniiwasa ayon sa iyong utos sa Chopper. Ginoong Ye, ako. Itinatwa mo pa rin. Nagkamali po ako, Ginoong Ye. Nasaan si Yan Xiaoxing? Yan Xiaoxing. Ginoong Ye, ingat! May ahas. Xiaoxing. Yichen, hindi ako. Hindi talaga ako tik-tik ni Xuxin. Maniwala ka sa akin. Alam ko, hindi ka nga. Hindi naman makamandag ang ahas, pero maraming kagat. Ang nakuha ng madam, malalim ang iba. At pwedeng magpeklat. Kontakin ang pinakamagaling na doktor sa abroad. Walang dapat peklat na maiwan. Naiintindihan ko. Yan Xiaoxing, gising ka na. Hindi mahalaga ang mga peklat, basta't magaling na ang sugat. Huwag nang kumuha ng dayuhang tin. Sayang lang ang pera. Sa tingin mo ba, kulang sa pera ang pamilyang niya? Siyempre, hindi. Pero ako, Yichen, ayokong mabaon sa utang na loob sa... Anong ibig mong sabihin? Hindi ako magpapautang sa... Ulitin mo nga. Pareho pa rin ang sagot ko. Ayaw kong mabaon sa utang. Masaya bang paglaruan? Ang isang ulilang babae tulad ko, ginagawang makapangyarihan ka ba nito? Ano ang sinabi mo? Ako dapat ang nagtatanong niya. Ikaw ang nagkulong sakin sa madilim na kwarto. Nagpakawala ng mga ahas para saktan ako. Ngayon nagpapanggap na may pakialam sakin. Ikaw pa rin. Ano ba ang laro mo? Kung di mo ako tiwala, umalis ka. Gamit ang mga pataksil na paraan para kontrolin ako. Nakakatuwa ba to? Pasensya na. Ako ang nagkulang. Hindi ko alam na si Imel Wang ay talagang... Dahil sa kanyang katapatan. Kung walang utos mo, kikilos ba siya ng mag-isa? Yichen. Hiwalayan na tayo. Teka, hindi. Wakasan na natin ang kontrata. Ang maging Ilresye ay masyadong mapanganib. Hindi mo magagawa yan. Lakas ng loob mo. Kung maulit pa ito, mawawala na ang buhay ko. Gusto ko lang ng normal na buhay. Sisiguraduhin kong hindi na maulit. Hindi. Magpahinga ka muna ngayon. Pag-usapan natin to pagkalabas mo. Are. Daga. Are. May daga. May daga. Iye, dumating ka rin. Anong pakiramdam ng makulong sa madilim? Anong pakiramdam ng makagat ng daga na kinatatakutan mo? Nagkamali ako, Iye. Pero, kung bibigyan pa ako ng pagkakataon,
Gagawin ko pa rin ito. Lakas ng loob mo. Eyi. Nagdududa na ang misis. Hindi mo kayang kumilos, pero kailangan kong gumawa. Ito lang ang paraan para mapanatiling ligtas ang lahat sa paligid mo. Walang utang na loob. Aray, Mukhang binigyan kita ng labis na kapangyarihan. Simula ngayon, wala ka ng trabaho. Pumunta ka na sa sanatoryo ng mga ye. Para doon ka na tumira. Eyi. 20 taon akong naglingkod sa pamilya eh. Matapat sa lahat ng panahon. Walang bakasyon, walang sariling buhay. Ngayon itinatapon mo dahil sa isang babae. Hindi mo naman kilala. Wala nang mga bakasyon. Simula ngayon, pwede kang mag-leave ng walang katapusan. Walang respeto sa sarili. Walang hiya, nangahas kang saktan si An Xiaox. NT, ako po ay. Lumabas ka sa pamilya ye. NT, hindi niyo po ako pwedeng tratuhin ng ganito, Dinhye. Aray, Xiao Lin yun. Mr. Ye. Asikasuhin ang maagang pagretiro ni ML Wang. Isaalang-alang ang 20 taon ng tapat na serbisyo. Ang retirement compensation ay dapat bayaran ng buo. Naiintindihan. NT. Pwede po bang isaalang-alang? Ang pagpapagamot ni Yan Xiaoxing, lahat ng gastusin medikal at pinsalang emosyonal. Gumawa ng detalyadong listahan para bayaran ni ML Wang, walang kusing na kulang. NT. Yan siya Oxing talaga ang pipiliin mo. Ang misteryosang babaeng iyon, kaysa sa akin. Hindi siya misteryosa. Asawa ko siya. Hindi. Akala mo rin magnanakaw siya. Kaya nga, ikinulong mo siya sa kontrata para mapanatiling malapit, para mahuli siksuksin. Ginamit mo lang siya, piraso sa larong ito. Kaya pala, ginamit mo lang ako. Yan Xiaoxing, hindi ganyan ang totoo. Kung kasinungalingan lang itong lahat, tatapusin ko na ito. Kung puro kasinungalingan lang ito, tapusin na natin. Yan Xiaoxing. Eyi, si Yan Xia Oxing ay hindi karapat-dapat sa'yo. Xiao Lin Yuan, ihatid si ML Wang para sa maagang retiro. Huwag kang lalapit kahit kalahating hakbang sa kanya. Opo. Eyi, gusto mo ba talaga yung babae na wala pang kalahating buwan? Ilabas mo ako sa angkanye. Ano ba ako sa paningin mo? ML Wang, isuko mo lahat ng tungkol sa kanya. Lahat ng... Pero kung ayaw mong isuko, pagkatapos ngayong gabi, lahat ng password ng pinto sa kanya ay papalitan na. Eyi, pagsisihan mo to. Gusto kong malaman mo. Sa mundong ito, sino ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa... Tapos na ang relasyon natin. Ano pa ba ang gusto mo? Yan Xiaoxing, hindi ka na bata para maging tanga. Ang kontrata ay dapat sundin. Mababago pa ba ito? Simula pa lang, sinusubukan mo na ako. Narito na ang resulta. Hindi ako ang hinahanap mo. Pwede mo ba akong pakawalan? Hindi. Sapat na ba't? Akala mo ba hindi pa masakit? Ano ba ang gusto mo? Pagpapahirap? Siling tubig? Tigasan mo pa ba ang upuan? Bangko ng tigre at tubig na may silid. Kailangan ko ba ng gamit para magtanong? Anong balak mo? Binabalaan kita. Kung magkakagulo ka dito, pagbabayarin kita. E ano naman? Iiyak ako. Bastos ka, nakakadiri. Yan Xiaoxing. Pasensya na, nabigo akong protektahan ka. Kung pinipilit mo akong manatili sa mga pamamaraang ito, o subukan ang relasyon ko kay Xuksin. Maging malinaw tayo. Hindi ako pag-aari ng sinuman. Tigil mo na ang pagsubok sa akin. Hindi ko balak subukan ka. Narinig mo mismo, si ML Wang ang may kagagawan. Papaalisin ko siya sa Ye family, makakamit mo ang hustisya. Yichen, kung magpapatuloy ka, baka isipin kong mahal mo ako. Mr. Ye. Pinabigay ni MS Wang ito sa'yo. Pamana ito ni Ye Madam. Chenner, aalis na si inay. Hayaan mo si Imeth Wang ang mag-alaga. Siya na lang ang tao. Bukod sa akin, na tunay na nagmamahal sa iyo. Mr. Ye. Si MS Wang ay nagpakamatay. G. Ye. Si Binibini Wang ay sinubukang magpakamatay. Ano? Pero huwag kang magpanik. Dinala na namin siya sa ospital. Xiaoxing ako. Yan Xiaoxing. Yichen, hindi kita nilolok. Hindi talaga ako tauhan ni Xuksin para mabawi ang proyekto mong orphanage. Sisiguraduhin kong mahuli si Xuksin at maihahatid siya sa'yo.
Sawang-sawa na ako, sa buhay na palaipat-lipat, kailan mo talaga, makokontrol ang pamilya, yang ahenteng, mapagkakatiwalaan ba? 20 taon ko na itong tiniis. Nagsisimula ka pa lang. Sigurado ka ba? CJ, Anong problema? ayon sa impormasyon, si Yan Xiaoxing, ang tunay na taksil. Imposible. Kaya pala nung huli, kaming magkita ng ahente. Si Xiaoxing ang pumalit. Pagkatapos, hiniling kong makipagkita sa kanya, napakahigpit ng seguridad sa Ye Mansion. Pero nakapasok siyang walang nakapansin, kung si Yan Xiaoxing ang may kagagawan. Makakabuo na ako ng larawan nito. Kailangan kong sabihin kay Chen. Sandali, kung walang ebidensya, sa tingin mo maniniwala si Chen sa'yo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Bagong misyon. Dalhin ang kasambahay ng Ye family na si Imet Wang sa Lingxi Laborat. Nagkataon namang nabanggit. Kung madadala ko si Imet Wang doon, mahahanap na natin si Xuxin. Matagumpay ang operasyon, pero head injury ito. Kailangan niyang Magpagaling ng ilang buwan. And he, bakit mo ako iniligtas? Kung aalis ako sa Ye family, mabuti pang mamatay na lang ako. Gusto mong mamatay? Huwag kang mamamatay sa lupain ng mga Ye. Ganyan ka palagi. Matalas ang dila pero mabait ang puso. Kung talagang gusto mo akong patayin, bakit mo pa ako iniligtas? Iniligtas kita para malaman ko ang katotohanan. Nang ninakaw ni Xuxin ang buong mana ng nanay ko. Saan galing ang voice recorder na? Siya ang madam. Nalaman niya ang balak ni Xuxin. Alam niyang may mangyayari. Kaya niya iniwan ito para sa akin. Ibigay mo ang lahat ng gamit ng nanay ko. Walang dapat maitira. Wala kang karapatang magmana sa kanya. Kahit isang piraso. Eye. Ngunit iyon ang huli. Alaala ng madam sa akin. Hindi mo karapat dapat na magluksa. Dahil lang sinubukan ko si Yan Xiaoxing. Para sa ikabubuti mo ito. Iri, Wang, isa ka lang kasambahay. Bantayan mo ang iyong pananalita. Sa mga nakaraang taon, sa paningin mo, hindi ako higit sa empleyado. Ngunit itinuring kitang pamilya. Tumigil ka, saan mo nakuha ang kapal ng mukha, na maging bastos? Akala mo ba, ikaw ang puno ng angkanye? Xiao Linyuan, Yi Chen, lubusan na kayong nagtalo ni Yi Wang. Umaabot na sa ganito. Kung ipipit ko si Yi, para mapilit siya, susunod kaya siya, at saka, sa kalagayan niya, baka hindi niya kayanin ang biyahe. Hindi, mas mabuti pa. Mag-isip ng ibang paraan. Ginoo. imbestigahan ang mga ari-arian ni Yi Wang. Kung may makitang anomalya, ay demanda siya. Samsamin ang lahat. Lagyan ng mga gwardiya. Walang takasang pagkakataon. Nauunawaan. Dian Liang, may ideya ka ba para maiwasan ang pagkidnap kay Yi Wang? At maakit pa rin si Xuxin? Kung hindi mo nga maisip ang paraan, bakit bigla mo akong Ay, ano na ang dapat nating gawin? Ang usaping ito ay tungkol sa'yo, at kay Ye, bakit hindi kayo mag-usap ng maayos tungkol dito? Tapos na kami ni Ichen. Ang dahilan ng pag-akit kay Xuxin ay para lang magbayad ng utang na loob. Nandito na ang gwapong bayaw ni Xiaoxing. Dumating si Ichen, huwag mo siyang sabihang nandito ako. Xiaoxing, ikaw. Yan Xiaoxing. Alam kong nandito ka. Mali ang narinig mo, Ye. Sa totoo lang, kanina pa kita kinakausap. Ingat ka sa paglakad dito. Siguradong hindi mo siya nakita. Hindi. Hindi siya dumating dito. Wala. Lanan. Well. Aalis na ako. Hala, hindi ako nahuli. Arf, kidnapin ko ba si Ken Wang o hindi? Kung malaman niyan siya Oxy na nakidnap ako, siguradong magpapapansin iyan kay Ichen sa pagsagip sa akin. Pagdating ng tamang panahon, tawagan si Ichen. Sabihin mong ako ang kumidnap kay Yan siya Oxy. Bulag na si Iye ngayon. Gagawin niya lahat para sa babaeng yon. Malamang pupunta siya.
Yichen, nais kong makita ng malinaw. Kapag ang lahat ng katotohanan ay iniharap sa'yo, proprotektahan mo pa rin ba siya? Jie. Naghanap na kami sa lahat ng lugar na pwedeng puntahan ni Madam. Parang sinasadya niyang iwasan kayo. Bigyan ng day off ang construction crew ng orphanage. I-anunsyo sa publiko na may problema sa plano ng orphanage. Pangarap niyang makapagtayo ng orphanage. Magsisipak siya. Opo. Ano? Kalahating oras lang at ang proyektong orphanage ay biglang nahinto. Alam ko na, kakausapin ko siya. Ano bang karapatan ko ngayon para lapitan siya? Tulong. Sige. Bilasan niyo. Hindi ba ito? Nagkilos na ba ang mga tauhan ni Suksi dahil hindi ako gumalaw? Dalawang oras na. Bakit hindi pa siya nagpaparamdam? Jie. 2 oras nang sarado ang site. Sa palagay mo kaya ni Madam? Yan si Oxing, ang lakas ng loob mo. Ano? Dinukot ni NJ, wang si Oxing. CJ, maghintay ka. Ihanda ang sasakyan. Jie, si Ginang. Wang, kakalabas lang sa ospital. Paano niya madudukot si Madam? Baka may nagpaplano sa kanya. Alam ko. Pero kahit bitag man ito, hindi natin pwedeng ipagsapalaran si Oxing. Dito na nga ang building, tara taas. HM. Bakit walang tao dito? Ano-ano ang gusto ninyo? Ano ba talaga ang habol ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Tigil na ang salita. Nabatid na ni Yechen na magdala ng pantubos para sa'yo. Kung hindi siya darating, HMPH, papatayin ka namin. Hindi na ako pinagkakatiwala ang tagapangasiwa ng pamilyang Nye. Hindi siya darating para tubusin ako. Kung gayon, papatayin kita. Ikaw pala. Ele, huwag kang magsalita. Ilalabas muna kita. Madam, kahit paano ko kayo trinato. Sinagip niyo pa rin ako. Ipagpaliban mo muna ang pasasalamat. Kung hindi tayo aalis ngayon, huli na ang lahat. Ginoong Ye, napakarami nila. Hindi uubra ang direktang atake. Maghiwalay tayo at magsiyasa. Tignan natin kung may ibang daan. Isang mamahaling lugar, pero walang tao. Impossible. Paano mo nakaligtaan ang mga taong ito? Ang daming gwardya. Pakita ang inyong credential. Ito, Ito ang sagisag ni Ginoong Xu. hindi ko inakalang ganito ka-effective ito. Walang aberya ang lahat. Talaga? Gamit ni Xuxin, ganun ka-effective. Alam mo ba kung bakit? Ako nandito, may tumawag na. Nagsabing ikaw ay dinukot. Alam mo ba kung gaano ako kabahala? Yichen. Ige, dumating ka rin. Nakita mo miss, nasa kayan siya Oxing ang AE ni Xuxin. Kasama siya sa grupo ni Xuxin. Sa mundong ito, Yiye, ako ang tunay na. Nagmamalasakit sa iyo. Ikaw pala. Ikaw pala ang may pakana nito. Sinasadyang, pinahanap mo ako sa peking pagdukot. At inakit si Ichen para lang makita niyang may di ako ni Xuxin. At isipin niya, kasama ako ni Xuxin. Tama ba? Ano kung, ang totoo, nasa iyo ang Yi. Tauhan ka ni Xuxin. Kita mo, Yiye, nung ikulong natin siya dati, hindi nahayag ang pagkatao niya. Ngayon nahalata na. Dati mo pang sinasabi na magpanggap na dukot para iligtas ako ni Yan Xiaoxing. At pinatawag mo ako na kunwari dinukot si Yan Xiaoxing para mahatak ako. Totoo, ginawa ko para. Lahat ito ay para Huwag mo siyang pabayaang makatakas. Habulin siya. Ikaw ba ang nagdala sa kanila rito? hindi. Alam kong si Yan Xiaoxing ay nakipagsabwatan sa grupo ni Xuxin para ako'y dukuti. Kaya naman ako ay nagpatawag ng tulong sa iyo. Unay sinadya mo raw ang pagdukot sa iyo para iligtas ka ni Xiaoxing. Ngayon naman ay, nadiskubre mo raw si Xiaoxing, nakasabwat ng mga tauhan ni Xuxin. Alin dito ang totoo?
Hindi po, maniwala po kayo. Totoo ang sinasabi ko. Nagkukunwaring walang alam, nagpapakamanhik kung tauhan niya si Xiaoxing Mixuxi. Bakit pa niya isa sa panganib ang pagligtas sa iyo? NPA, ipinakita ni Xiaoxing ang AC para lang sa mga katuwang Saksu County. Bakit mo siya pinagtatanggol? Nandito siya para saktan ka. Tumahimik kayo. Mula ngayon, pinagtatabuyan ka na sa angkan ng Ye. Umalis na tayo. Walang gagalaw. Mr. Ye, huwag kang gagalaw. Lumabas. Reyes. Mr. Ye. NEE. NPA. Uurong. Aba, hindi nga naman mawawala ang magandang si MS, Wang. Linroro, anong ginagawa mo rito? Isang katulong lang. Sino ka para magmalaki? Ha, ikaw pala. Ayaw mong tanggapin na katulong ka. Ang lakas ng loob mong paluin ako. Karapat dapat ka dyan. Papatayin kita ngayon din. Tandang salbaha ka. Paano ka ng ahas? Naagawin si Chen. Walang hiya. Sa edad mong ito. Kung makapit ka pa kay Che, mamatay ka. Mamatay. Tama na. Bakit mo ako pinipigilang patayin siya? Sa loob ng mga taon, ayaw ni Chen. Napakasalan ako. Siguro siya. Ang sumisira sa atin. Gusto niyang maging Mrs. Ye. Tama na. Nahayag na ang katotohanan kay Inewa na wala na ang pinakamalaking barahan natin. Hindi ba't si Yan Xiaoxin ang dapat na ahente ninyo? Nagpadala kami ng marami para patunayan ang pagkatao at ngayon, si Yan Xiaoxin palay. Hindi tunay na ahente. Siya lang. Ako ay isang lihim na ahente. Huwag kang lilingon. Hayaan mong tapusin ko. Si Je. Ipagpatuloy mo. Ako'y isang nakatagong ahente. Ang kasalukuyang misyon ko ay nakawin ang mana ng pamilyang Ye. Ang sapiro, tama ang hinala. Mula pa sa simula, isang layunin lang ang pakay ko sa makuha ang sapiro na iyan. Pero hindi ako nagtratrabaho kay Xuxin. Hindi ko alam na ang sapiro pala ang ipinangahas ng buhay ng ina upang protektahan. Anong gagawin mo? Ngayong naiintindihan ko na, hindi ko na ito muling kukunin. Humihinto ka dahil pinupondohan ko ang ampunan mo. Hindi mo na kailangan ng pera. Hindi dahil sa akin. At hindi, Alin dyan? O hindi? pareho at wala sa dalawa. Diretsuhin mo ang sagot. Walang puso mong gago ka. Lumabas ka. Sige, aalis na ako. Saan ka pupunta? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na umalis? Pinagdaanan ko ang lahat para iligtas ka sa laboratorio. Tapos papayagan kitang umalis. Ginawa ko ang lahat kay Xuxin para patunayan ang pagkatao mo. Para lang pala pakawalan kita. Ano ang sinabi mo? Akala mo ba perpekto ang pag-arte mo at maluloko mo ang lahat? Alam ko na simulat sa pool na ninakaw mo ang sapphire. Alam mo pala ang tunay kong pagkatao. Noong una pa lang, bakit mo ako pinatuloy sa piling mo? Hindi ka natatakot na pagbintangan kita? Hindi mo gagawin yon. Bakit? Ang taong determinado magtayo ng orphanage ay hindi mananakit. At hindi aamin. Salamat. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Wala na bang iba? Hindi kita hinahawakan para sa ransom. Naiintindihan ko na. Gusto mo tulungan kitang magnakaw, di ba? Huminahon ka, gagawin ko ang... Titigil na ako sa pagnanakaw. Hindi magnanakaw ang asawa ni Chen. Alanginan. Naiintindihan ko. Titigil na talaga ako, hindi ka na mapapahiya. Masaya ka na? Mabuti at alam mo ang posisyon mo. Ngayong alam mo na kung sino ako. Tutulungan mo pa ba akong magtayo ng orphanage? Yan si Xiaoxing. Hindi ba ako malinaw o sadyang tanga ka lang? Ano nang sinabi mo? Yichen ka na ngayon. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nun? Alam ko yan, pero kontrata dapat ito. Kontrata ha? Walang saysay na ang kontrata. Naiintindihan mo na ba? Malinaw na ba ngayon? Sinasamantala mo ako. Ulitin mo yan. Hindi mo naman ako mahal. Hinahalikan mo ako. Ano pa tawag mo dyan? Hindi kita mahal, bakit ako gagawa ng lahat? Para iligtas ang di ko mahalaga. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na hindi mo ako mamahalin? Nahulog ka sakit. Ano pa? Teka, akala mo talaga, totoong acting ko bilang green tea na karakter. Yichen, hindi ko inakala na ganito ka kababaw. Tunay akong mababaw. Hinahangaan ko ang nakakadiring green tea mong pag-arte. Ikaw,
Alam kong tiktik ka. Dalhin mo ang Sapphire sa 2 araw. O ibubunyag ko si Ginang. Yeah, bilang magnanakaw sa buong mundo. Anong tinitingnan mo? Hindi, wala. Niloloko mo na naman ako. Talagang wala. Binanggit ng direktor na biglang natigil ang pagpapatayo ng orphanage. Pinapatanong niya sa... Kaunting abala lang. Walang malala. Si Yao Linchen, maitutuloy na agad ang konstruksyon. May iba ka pang alalahanin. Wala na iyon. Ibig sabihin ba nito tayo na talaga? Magkalaban? Kasal na tayo. Pwede ba? Humingi ng maliit na pabor. Sabihin mo. Pwede kaya tayo mag-carousel sa amusement park? Okay lang kung ayaw mo. Ay, mukhang sarado ngayon. Sayang naman. Babalik na lang tayo mamaya. Teka. Ginoong Ye, Madam, lahat ng rides ay tiningnan na namin. Kayong dalawa lang ang mag-e-enjoy. Pero hindi ba maintenance day ngayon? Ang amusement park na ito ay pagmamayari ng pamilya Ye. Ang pagsara ay para lang masiguro na walang ibang bisita ang makakaabala sa inyo. Kaya naman, dito po tayo. Ay, ang lakas ng pera. Naku, ang cute-cute. Hanay 1, upuan 8. Hanay 2, upuan 7. Hanay 3, upuan 6. Hanay 4, upuan 7. Naku, asawa ko, ang galing mo. Tungkulin ng lalaki, napasayahin ang kanyang babae. Hindi mo pa to nakikita dati. Pero hindi ko pa to naranasan. Nakabaitan sa buhay ko. Yichen, hindi ko pa babayaang may pumatay. Kahit ako man miss, kaya, oras na para umalis. Asawa ko, walang tao rito. Pwede ba kitang halikan? Yan si Oxing, wala ka bang hiya? Sige na. Xiao, lumabas ka. Hoy! Madam, ito po. Alagaan mo siyang mabuti. Gisingin mo siya pagkalipas ng 1 oras. Kung hindi ako makabalik, sabihin mo sa kanya, mahal ko siya. Sabi mo darating si Yan Xiaoxin, bakit wala pa siya? Si Mel Wang ay tagapangasiwa lang ng pamilya Ye. Nagsikap si Yan Xiaoxin na ibunyag ang tunay niyang pagkatao para sa buhay ni Chen. Kahit patibong na ito, darating siya. Maghintay ka lang. Yan Xiaoxin, siya ay isang sugarol na sinungaling. Kayong mga lalaki ay naloko niya. Yan Xiaoxin, puta ka, nagpakita ka rin. Tumahimik ka, wala kang karapatan dito. Dala ko ang hinihingi mo. Nasaan ang hiningi ko? Nadala mo ba? Yan Xiaoxin, ikaw pala ang kumuha ng Sapphire. Sasabihin ko kay Chen. CJ, sabihin para maaresto kayong lahat. Tama na. Suriin muna ang Sapphire. Ikaw na ang gumawa. Akala mo ba, kakampi ka niya? Yan Xiaoxin, tigilan mo na ang panggugulo mo rito. Balak mo pa ring pumunta kay Chen para ibunyag ako. Hindi mo ba ipinagkanulo si X? Para paboran ka ni Chen? Para sa oportunidad? Lumayo kayong lahat. Papatayin ko ang sinong lalapit. Yan si Oxing, patayin mo ako, at lalabas ang pagkatao mo sa internet. Hindi ka ba natatakot? Masira ang ampunan, at reputasyon ni Chen. Anong kapalit? Mas mabuti pa yan kesa mabuhay ang hayop na tulad. Papatayin kita. Sigil. Ma'am, samahan niyo si Xuxin at umalis na kayo. Putang ina. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. And Wang. Tito, may utang ka pa sa buhay ng nanay ko. Saan ka pupunta? Mahal. Mahal, bakit ka nandito? Po, Madam, yung mga salita mo, dapat sabihin mismo kay Sir. Hala. Enlith Wang. Enlith Wang. Enlith Wang. Ang card na ito ay ninakaw ko. Kay Xuxin.
Nandito lahat ng lihim mong record. Sa card na ito, wala nang makakapanggipit sa'yo. Enlit Wang, bakit hindi ba't? Patawarin mo ako, madam. Nagkamali ako. Ikaw lang sa mundo. Ang tunay na nagmamahal kay Enlie. Enlit Wang. Enlit Wang. Nahimatay siya, pero okay lang. Si Yan Xiaoxing dapat. Asikasuhin mo muna sarili mo. Yung pagloko mo sakit. Bakit hindi ka nagpaliwanag? Tumakas siya. Habulin mo. Yan Xiaoxing, hindi ka makatatakas. Hindi mo ako matatakasan. Teka, hindi yan.